Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po muli ay pumunta rito para sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Ano po? Yaman ngayon po ay araw ng linggo at araw po ng pagsamba sa Diyos. At bahagi po ng pagsamba natin sa Panginoon ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay muli ng Kanya po mga salita. Kaya ngayon po sa umagang ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Ipagpapatuloy lamang po natin ang ating pong series na pinag-uusapan patungkol po sa paggamit ng Panginoon Hesus ng pangalan ng Diyos na I Am. Ano po? Sa aklat po ng Exodus, ito ay ginamit ng Diyos. Ano po? Nung nagtanong ho si Moises kung ano po ang pangalan ng Diyos na kanyang sasabihin sa mga Israelita. At sinabi ng Panginoon na ako nga ang nag-utos sa iyo. Okay? So ginamit po ng Diyos yung salitang I am para ipakilala niya kanyang sarili sa bansang Israel. Kaya pagdating naman sa New Testament ay ginamit po ito ng ating pong Panginoon Hesus. Ano po yung salitang I am. Kaya nga sabi niya, before Abraham was I am. Ano po? So doon ho na gulat ang mga Pariseyo at ang mga Hudyo na nakikinig po sa kanya sa paggamit po ni Jesus ng salitang I am sapagkat hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Okay? So ngayon sa aklat po ng John at kung ating pong titingnan, gumamit po ang Panginoon Jesus. Ginamit po niya ang pangalan I am ng 8 beses, 8 times, at ang 7 na yon ay ginamit niya at binanggit niya sa aklat po ng John, at ang isa ay binabanggit sa Book of Revelation. Kaya ngayon sa umaga ito, anong nakaraan po, ang ating pong tinalakay ay ang una ay yung I am nalala niyo po ba yun? I am the light of the world. Ngayon naman po, ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating I am the door. Ayan. Kung kayo may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng John, chapter 10, verse 7 hanggang verse 10. Okay, babasahin lamang po natin. Sabi rito, so Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yung muko at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, aming Ama, sa umagang ito, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, upang ikaw ay aming mapapurihan, masamba, maluwalhati at mapasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa taglay po naming buhay at lakas, kalusugan na nagmumula sa inyo. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong pagpapala. Salamat po sa umaga ito. Muli, Panginoon naming Ama, na kami po ay narito upang ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming parangalan, ikaw ay aming pakinggan, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mo. Dalangin po lamang namin ang patuloy na paghahari mo sa aming mga puso at pagsama mo sa aming mga buhay. Hayaan mo Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang mamayani sa aming kalagitnaan at siya pong magturo sa amin patungkol sa mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan sa umagang ito. Salamat sa karunungan at kaalaman, O Diyos, na patuloy pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po at inaangkin po namin ang tagumpay sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Ito pa aming sa dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sige po. Sa ating pong pagsisimula, mulian po ang ating pong talakayin ay pinabangatan po nating I am the door. Okay? Ako ang pintuan, sabi po ng ating Panginoon Hesus. Sabi nga, Jesus taught great spiritual truth. Ano po? Alam po naman natin nung si Jesus ay pumunta rito sa lupa, ay talagang nagtuturo siya sa mga taong nakikinig sa kanya, particularly doon sa kanyang mga alagad. Ano po? At ang kanyang mga itinuturo ay patungkol sa mga spiritual na katotohanan. Ano po? Hindi lamang sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa mga bagay na sa kabilang buhay. Okay? Sabi nga, he clearly explained the deep things of God. Ang mga bagay na mga malalalim,
na bagay ng Diyos, ano po, ay kanya itong ipinapaliwanag ng maayos para maintindihan po ng mga tao. So bilang tao minsan, hindi natin mag-grasp yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Ano po, sa kadahilanan, minsan ang Panginoon Hesus ay nagsasalita ng mga spiritual na bagay. Samantalang tayo bilang tao, minsan ang iniisip natin yung mga literal, mga material na bagay. Kaya minsan pag ikinunik po natin, hindi po magkakonekta. Ano po? So kailangan po natin maunawaan ito, yung mga bagay na malalim sa magitan po ng pag-asa natin sa banal na Espiritu na siya nagpapahayag, nagpapaunawa, nagpapaliwanag sa ating pong mga buhay. Kaya nung nandito si Jesus, ano po, gumagamit po siya ng mga tinatawag na metaphor o paghahambing, ano po, na mga salita tungkol sa mga spiritual na bagay. Ginagamit niya yung mga material na bagay para ipaliwanag niya yung mga spiritual na bagay. Kaya pag sinabi pong I am the door, yung door na ito, alam po naman natin, ano po, na literally, ayan ho yan, ayun ho yun. Ano po, mayroon pong hamba, mayroon pong pangsara, kahuyo siya. Sa literal, ganyan ho natin nakikita. Pero actually, sa pagpapaliwanag ng ating Panginoon, hindi po literal na door ang kanyang sinasabi, kundi ito po ay may kinalaman sa mga spiritual na bagay. Kaya ngayon, sa umaga ito, ang mensahe na meron ho tayo ay simpleng mensahe lamang patungkol sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ano po? Kaya ngayon sa ating pag-aaral, sabi nga, what could we learn from this passage? Ano pong matututunan natin mula ho doon sa talatang ating pong binasa? Yung John chapter 10, ano po, ay may kinalaman doon sa the sheep and the shepherd. Ano po? Na kung saan si Kristo Jesus yung pastol, tapos ang mga tupa, yung tumutukoy sa mga mananampalataya. Na kung saan ay pinapakita ng Panginoon Jesus doon na napaka-importante ng kanyang ginagampanan ng pangangalaga sa kanyang mga tupa. At ang pangangalagang ito ay ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng care po sa kanila doon sa tinatawag nating kulungan. Ano po? Sa kulungan. Kaya nga ho, para mabigyan ng protection ang mga tupa, parang pinapakita ng Panginoon Jesus na mayroong kulungan ng mga, hindi bilangguan iba yung bilangguan. Kulungan ng mga tupa, tapos sa kulungan ay mayroong pong pintuan na kung saan doon lamang lalabas at papasok po yung mga tupa. So yun yung larawan na ating po makikita sa John chapter 10. Ngayon sa ating pong pag-aaral, titingnan po natin ang mga bagay na pwede ho nating matutunan mula ho doon sa mga sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 na ito. Una, nung sinabi ng Panginoon na I am the door, ano po ang gusto niyang sabihin? Una, sabi ito, Christ is the exiting and entering door. Ano po? Di ba sa pintuan, diyan tayo pumapasok, diyan tayo lumalabas. Di ba? Ayan, pag binuksan mo yan, pwede kang pumasok. Pag binuksan mo yan, pwede kang lumabas. So, yun ho ang gamit ng pintuan. Meron bang dumadaan sa bintana? Ayan, ang sabi doon sa ating pong binasa, ang dumadaan sa bintana ay magnanakaw po yan. Ano po? Kaya ginamit na Jesus ang salitang pintuan para isabihin sa atin na siya po yung daan, paloob at saka palabas. Ngayon, mamaya pag-uusapan po natin. Ano po? Sabi sa verse 7 sa ating pong binasa, so Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. Okay? So yun yan. Sabi doon, the use of the door is for entering at exiting. Ano po? Yun ang gamit talaga ng pintuan. Kaya nung sinabi ng Panginoon Jesus na I am the door of the sheep, ibig sabihin, diyan siya. Sa kanya dadaan, ano po, ang lahat ng tupa niya. Ano po, papasok at palabas. Ngayon, sa ating pag-aaral at pag-uusap, ano bang ibig sabihin ng entering at saka exiting? Okay, tingnan po natin sa ating pong buhay. Ano po? Unang-una, nung sinabi ni Jesus, I am the door, gusto sabihin ng Panginoon Jesus, I am the door to forgiveness. So, Christ is the door to forgiveness. Okay? So, dahil door po siya, kung ang ating pong pag-usapan ay pagpasok at paglabas, saan ho tayo pumasok at saan ho tayo lumabas? Unang-una, sabi rito, those who trust Him
exit condemnation. Di ba? Tayo dati ay nasa ilalim ng kaparusahan. Pero ngayon, because of Christ, na siya pong nagpatawad sa ating mga kasalanan, now, we exit condemnation. Yan. Lumabas daw tayo doon. Kaya nga sabi ng Biblia, kung ating pong babasahin ang John chapter 3 verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Kaya pumunta rito sa mundong ito ang anak ng tao. Sino yon? Si Kristo Jesus, ang sabi doon, not to condemn the world. Kaya nga ang dahilan kung bakit si Jesus ay pumunta rito ay para huwag parusahan o hatulan ang mundong ito. Kundi ang layunin kung bakit siya napunta rito ay para iligtas ang mga tao sa pamamagitan niya. Kaya naman, pagdating sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan. Bakit? Nag-exit na tayo dun Diba? Yun ang kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya sa bawat isa sa atin ngayon, sabi nga, wala nang kahatulan para sa atin, na mga nakay Kristo Jesus. Kayo ba nakay Kristo Jesus na? So therefore, no condemnation para sa bawat isa sa atin. Pag sabing no condemnation, wala nang kahatulan. Hindi na tayo hahatulan sa impyerno. Kaya mayroon tayong tinatawag na assurance of our salvation. So, nag-exit na tayo doon sa condemnation na yon. Okay? And saan tayo pumasok? Sabi to, those who trust Him enter justification. Napag-aralan naman natin ng mga nakaraan. Ano ibig sabihin ng justification? Pagpapawalang sala. Ibig sabihin, karapat-dapat kang parusahan dahil ikaw'y makasalanan, pero dahil ikaw ay napawalang sala, hindi iginawad sa iyo ang parusa. You are justified. You are declared as righteous. Doon tayo pumasok. Nag-exit tayo sa condemnation, pero pumasok tayo sa justification. Okay, kaya nga sabi sa Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Paano tayo napawalang sala? Sa mamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Yan, napawalang sala tayo. Kaya doon tayo pumasok sa justification na ito. Okay? Kaya nga dahil diyan, napatawad tayo ng Panginoong Hesus sa ating pong mga kasalanan. Okay? Pangalawa, sabi ito, nung sinabi ni Jesus, I am the door, ang gusto niya sabihin, He is the door to life. Siya yung pintuan patungo sa buhay. Okay? Kaya dapat natin maunawaan na tayo po ay may buhay dahil sa ating pong Panginoon Hesus. Kaya naman, sabi ito, saan naman tayo lumabas? Pag nag-usapan yung buhay, sabi ito, those who trust Him exit spiritual death. Lumabas na tayo mula sa spiritual death. Dati ganun tayo nung wala pa tayo sa Panginoon Kristo. Tayo po ay mga taong nabilang sa may mga spiritual death o kamatayan, spiritual. Sa Ephesians chapter 2 verse 1, sabi doon, basahin po natin. In the past, sige po, basa kayo. In the past, you were spiritually dead because your disobedience and sins. Yan, kaya ko kayo baka kasi matutulog na naman kayo Parang balak nyo naman natulog sabi to, in the past, dati daw po, nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, tayo ay mga kabilang sa mga tinatawag na spiritually dead. Patay sa spiritual. Dahil sa ating Dahil sa ating pagsuway at dahil po sa ating mga kasalanan. Pero ngayon, sabi nga, nag-exit na tayo dyan sa spiritual death na yan. At saan naman tayo pumasok? Sabi nga, those who trust Him enter a new life. Kaya sinabi ni Jesus, I am the door of life, we enter into a new life. Yan. Ang sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, basahin natin ulit. Sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ano meron tayo? Yan, bagong buhay, new life. The old has gone, and behold, the new has come. Kaya meron tayong bagong buhay. Saan? Kay Kristo
Jesus. Kaya yun ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo po ay mayroon pong bagong buhay dahil pumasok tayo sa buhay po ng ating Panginoon Jesus na siyang pintuan ng buhay. Okay? Next, sabi to, nung sinabi po ng ating Panginoon Jesus, I am the door. So gusto niya sabihin, I am the door to heaven. Yan. Ako ang pintuan ng langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano po, siya yung daan papunta sa langit. Kung daan siya rin yung pintuan actually. Ano po? Kaya sabi dito, those who trust Him exit the road to hell. Yan, alam po naman natin na kung dati tayo ay mga makasalanan at ang ating pong tinatahak na buhay, landas ay patungong impyerno. Ano po? Pero ngayon, sabi nga, nag-exit na tayo doon sa road to hell na ito at tayo ngayon ay pumasok na sa ibang daan patungo sa buhay. At kaya sabi sa John 3:36, ano po? John 3:36, basahin ulit natin, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Okay, sabi doon, ang sino mang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos, okay, ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pero yung hindi, sila na mga hindi sumusunod sa anak ng Diyos ay hindi nila kikitang buhay. Sila po ay, sabi to, nasa puot pa rin ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nanatili pa rin sa kanila. Ibig sabihin, ito yung mga taong wala ho sa Panginoon. Ano po? Sila po ay nasa kapahamakan talaga, road to hell. Ano po? Pero wala na tayo diyan dahil exit na tayo at sana tayo nag-enter. Sabi to, those who trust Him enter eternal life. Okay? Sila na mga sumampalataya kay Kristo Jesus, sabi to, pumasok naman sa buhay na walang hanggan. Okay? Kaya nung sinabi ng Panginoon Jesus, I am the door, tayo po ay, He is the door to heaven. So therefore, ang heaven ay lugar na kung saan ay mayroong buhay na walang hanggan. John chapter 5, verse 24, sabi doon, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So, mayroong buhay na walang hanggan. Ano po? Hindi na siya hatulan, wala na siya dun sa road to hell, siya ngayon ay nasa road going to heaven. Ano po? Kaya nga mayroon siyang eternal life. Yun ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya pag pinag-usapan po natin yung eternal life, sabi nga, eternal life is a present possession. Ano po? Yung eternal life, it is a present possession. Hindi po sinasabi na saka lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan pagpatay na tayo o kaya dun sa kabilang buhay na. Hindi po. Sabi nga, ngayon pa lamang, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, I am the life and the resurrection. Sabi niya, sino man sumampalataya sa akin ay mabubuhay kahit pa siya ay mamatay. Di ba? Kahit mamatay man siya, mabubuhay siya. Bakit? Kasi meron siyang eternal life. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ano po? Kaya ngayon pa lamang, habang tayo po ay buhay pa, habang tayo narito sa mundong ito, ano po, kahit may kamatayan tayong physical, pero yung spiritually speaking, ano po, yung ating spiritual ay mayroon ng eternal life. Kaya ang sabi nga, kahit mamatay man tayo physically, ano po, mayroon pa rin tayong pag-asa ng buhay kasi mayroon tayong tinatawag na eternal life. Kaya yung eternal life, it is a present possession. Mayroon ka na nito. Mayroon na tayo nito. Simula ito nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating pong buhay. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa 1 John chapter 5 verse 12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son the Son of God does not have life. Di ba? Ang sino man daw po may anak ng Diyos, hindi yung may anak ng tao, may anak ng Diyos. Ibig sabihin, may Kristo Jesus sa kanyang buhay, ano po, siya ay mayroon pong buhay. Ang walang anak ng Diyos sa kanyang buhay, ay wala rin siyang buhay na walang hanggan. Okay? Verse 13, sabi doon, we can now know we have eternal life. Kasi sabi sa verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God,
that you may know. Sabihin po natin, you may know. Yan, you may know that you have eternal life. Kaya malalaman mo na mayroon kang buhay na walang hanggan dahil doon sa sinabi po, isinulat po ni Apostle John. Ano po? Actually, mga kapatid, lahat ng ating pong pananampalataya at basihan ng ating paniniwala ay nakabatay lahat sa banal na kasulatan. Dahil sinabi ng Biblia, ano po, sinabi ng Bible, kaya tayo ay naniniwala. Ang eternal life, hindi ito katahang isip lang ni Pastor. Hindi po ito sabi-sabi lang ng sinuman. Ano po? Ito ho ay sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi ni Apostle John, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay merong buhay na walang hanggan. So kung walang sinabi ang Bible, hindi rin tayo, hindi natin pwedeng sabihin, mayroon akong buhay na walang hanggan. Yan. Pero sabi ng Biblia, di ba? Na mayroon tayong buhay na walang hanggan. That you may know that you have eternal life. Kaya mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, it is a present possession. Ngayon pa lamang, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga ho, muli doon sa ating pong pinag-usapan, ano po, nung sinabi na Jesus, I am the door, so marami hong gusto niyang sabihin, ano po, siya yung pintuan ng buhay, siya yung pintuan ng langit, siya yung pintuan na pinapasukan at nilalabasan ng sinuman sa atin. Okay? So ngayon, tuloy po tayo. Pangalawa, sa ating pag-aaral, nung sinabi ng Panginoon na I am the door, so gusto niya sabihin, I am the exclusive door. Okay? I am the exclusive door. Kaya Christ is the exclusive door. Pag sinabi exclusive, wala nang iba. Wala nang iba. Sabihin po natin, wala nang iba. Yan. Okay, tingnan po natin. Doon sa John chapter 10 verse 8, sabi doon, all who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Yan. Sabi niya, wala nang ibang daan o pintuan. Ako ang pintuan. Yung mga nauna sa akin, siguro pwede natin sabihin, maging yung susunod pa sa akin, sila ay mga magnanakaw, mga tulisan. Ano po? So, ibig sabihin, hindi sila ang totoo. Hindi sila yung totoo. Ang totoo, sabi ni Jesus, ako lang, sapagkat ako yung exclusive door. Sabi po ng ating pong Panginoon Jesus. Okay? So, mga kapatid, ano po ang gustong sabihin ng Panginoon Jesus? Ayon po dun sa ating pong unang pinag-usapan, sabi nga, nung sinabi ng Panginoon Jesus na He is the exclusive door, sapagkat there is no other door to forgiveness. Apo, wala nang ibang pintuan patungo po sa kapatawaran ng kasalanan. May mga tao na nag-a-assume, ano po, na mapatawad ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng ibang paraan. Tulad halimbawa ng pangungumpisal sa pari, halimbawa. Sa palagay mo, napapatawad bang kasalanan ng tao? Pag nangumpisal sa pari? Padre, patawarin mo ako, nagkasala ako. Sabi naman ng pare, o sige, ano ba kasalanan mo? Bakit mo ginawa? Nakulagot ka kay pare. Mga kapatid, tandaan po natin mabuti, kahit anong kumpisal mo sa tao, hindi ka mapapatawad. Sapagkat walang ibang paraan ng kapatawaran ng kasalanan, kundi sa mamagitan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po? There is no forgiveness aside from our Lord Jesus Christ. Kaya hindi ka pwedeng humingi ng tawad kanino man para sa kapatawaran talaga ng iyong kasalanan para magkaroon ka ng kaligtasan. Okay? Then another one, sabi, there is no other door to new life. Ano po? Walang ibang pintuan patungo sa buhay maliban sa ating Panginoong Heso Kristo lamang. Okay? Ano pa? Sabi, there is no other door going to heaven. Diba? Walang ibang pintuan patungo sa langit. Kaya nga ho, exclusive lang po yan. Ang ating Panginoon Jesus lamang ang talagang daan patungo sa langit. And there is no other door to eternal life. Okay? Wala pong ibang daan. Walang ibang daan, walang ibang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan, kundi sa magitan lamang ng ating Panginoon Kristo. Pero bilang tao, minsan ang tao hindi naman papayag na kaya nga kahit anong pilit natin na sabihin sa tao, ito lang ang daan, ito lang ang pintuan, wala na iba. Pero ang tao, gumagawa pa rin ng sarili niyang pintuan.
Sarili niyang daan. Di ba? Marami pa rin ganun eh. Kaya nga ang tawag doon, sabi ng Panginoon, mga nauna sa akin, mga magnanakaw yan. Hindi dumadaan sa pintuan talagang tunay, dumadaan sila sa bintana. Di ba? Ang tawag doon ay mga magnanakaw. Nakakita na ba kayo ng magnanakaw dumadaan sa pintuan? Oo, dumadaan ngayon. Sinisira ngayon. Hindi. Hindi. Ang sinasabi po natin, kung doon sila dumadaan, kung hindi sila makadaan sa bintana. Pero ang totoo niyan, talagang hanggat maaari, hindi sila sa pintuan dumadaan. Ano po? Okay, tingnan po natin. Many try to find other doors. Bagamat, sinasabi ng Panginoon Jesus, ako ang pintuan, exclusive na pintuan, ano po? Pero marami pa rin ang tao na naghahanap ng ibang pintuan para doon dumaan. Yan, ang tanong natin, ano-ano yon? Tingnan po natin. Ano-ano ang mga other doors aside from the Lord Jesus Christ na ginagawa po ng tao? Una, ito po yung tinatawag nating religious doors. Ano yung mga religious doors? Tulad po halimbawa ng baptism. May mga paniniwala ng tao na kapag ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay maliligtas. Meron ba kayo narinig na gano'n? Oo, di ba? Ang kanilang kaligtasan ay nakabase doon sa bautismo. Kaya nga ho, nakakita ba kayo ng mga grupo na kapag sila po ay patay ba? Yan. Nabagyo ata. Yung tugtog doon. Yung picture dito. Sige, tuloy natin. Okay. Baptism, sabi dito, ano po? Yung baptism, may mga grupo na kapag pinatanggap ka sa Panginoon, di ba? Agad-agad babautismuhan ka. Kasi ang paniniwala ho nila ay maliligtas ka lang kapag ikaw ay nabautismuhan. Kasi sabi ng Biblia, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas sa aklat ng Marcos. Ano po? So, yun ang kanilang kinukuha na paraan para ang isang tao ay maligtas. Kumbaga, ano po? Kaya yun yung pinakapintuan. Another door of salvation, another door of going to heaven. Ano po? Pero tama ba yun? Sa atin, hindi po ganon. Sapagkat hindi po ang bautismo ang siyang nakapagliligtas po sa atin. Paano natin napatunayan? Sapagkat yung magnanakaw doon sa cross, kasama ng ating Panginoon ay naligtas siya kahit hindi po siya nabautismuhan. Amen ba yun? So, hindi ho bautismo ang daan para sa kaligtasan. Okay? So, pero yun ay another door lang po na ginagamit ng ibang tao. Ano po? Another one is communion. Yan. Inuulit po natin, once again, ano po, ang communion ay hindi muli nakapagliligtas. Pero may mga grupo, may mga tao na ginagamit po ang communion para ho sabihin na dahil ikaw lamang ang kabilang sa mga ligtas, kaya ikaw lamang ang pwedeng kasama sa communion. Kaya parang gusto nilang sabihin na ang communion ay paraan para sabihin na ikaw ho lamang ang may karapatan na sa langit. So may mga grupo, may mga tao, may mga religion, ano po, na ang communion ay exclusive lamang po para sa kanila. Yan. Hindi po nila ino-open sa lahat. Ito ay para lamang po doon sa mga manggagawa nila o kaya sa miyembro lamang nila. Kapag hindi ka miyembro, hindi ka pwede mag-communion. Ano po? Yun ho sa sinasabi po ng iba. That is another door, religious doors. Ano po? O kaya naman church membership. Yan. May mga grupo naman na nagsasabi, oy, hindi ka maliligtas pag hindi ka sumama sa amin. Meron ba kayo alam yan? Yan. Kinakailangan magpa-member ka. Dahil kung hindi ka kasama namin, hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible sa John chapter 10, kinakailangan kasama ka sa kawan. Nasa kulungan ka dapat para ikaw ay ligtas. Pero hindi yon ang sinasabi po ng Biblia, na hindi sa pamagitan ng membership, tayo ay mapapabilang sa kaligtasan. Wala ho doon sa membership. Kahit membro ka pa ng isang organization, kahit membro ka pa ng Jesus the Giver of Life, kung hindi ka tumanggap kay Kristo Jesus, hindi ka pa rin maliligtas. Kaya ang kaligtasan natin na kay Kristo Jesus,
lamang. Ayun ba yun? Kay Kristo Jesus lamang. Yun ang other doors. Ano po? Another one, maliban sa religious doors, mayroon din tinatawag tayong financial doors. Ayan. Ito yung other doors na ginagawa ng tao, financial doors. Ano po? Sa anong paraan? Ito, may mga tao na nagbibigay sa simbahan para sabihin niyang, ang laki ng ambag ko dyan. Kaya dapat sa langit talaga ako. Di ba? May mga ganun eh. Kaya nga, sa ibang mga grupo, hindi po pwede yung wala nakalagay ang pangalan nila. Yung, di ba, nakakita na ba kayo na nakalagay na donated by. Yan may nakalagay, donated by, tas pangalan nila. Yan, doon sa amin, sa eskwelahan namin doon sa aming probinsya, may nakalagay lahat ng mga pangalan, donated by. Sa lahat, sa pader lang yan nakalagay. Sa pader, donated by. Yan, donated by. Yon. Kaya ang paniniwala nila, dahil sila ay nag-donate, nagbigay, sa iglesia, so ano nangyari? Naniniwala sila na sa langit sila pupunta. Minsan ganyan ang pananaw ng marami hong tao. Pero mga kapatid, kahit ialay mo man ang iyong buhay, kahit ibigay mo man ang lahat ng iyong ari-arian, kung wala ka kay Kristo Jesus, hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong buhay, hindi ka pa rin maliligtas, hindi ka pa rin pwede sa langit. Magmamalaki ka lang. Yan, ano po? So ngayon, maliban sa giving to the church, ay yung charities. Yan, dito marami mga taong gumagawa nito. Yung mga charities, nagbibigay sa mga institution, nagbibigay sa mga taong nangangailangan, kaya maraming lumalabas ng mga charity vlogger at naniniwala sila na sa langit sila pupunta, ligtas sila kasi nga marami silang natulungan. Tama ba yon? That is another door. Hindi yun ang tamang pintuan papunta sa kaligtasan, patungo sa langit. Ano po? Kawawa tayo na wala akong kakayanan. Mayroon niya ako nakakita piso para sa Cebu. Di ba? Yung dami hong nagbibigay. Kung 1 milyon yung dumadaan, nasa kalye. O 1 milyon yung dumadaan, nagbibigay piso. Di meron na siyang 1 milyon. Pwede ba natin gawin? Piso para sa GGL. Ayan. So, yun mga charities, Pero yung mga gumagawa noon, iniisip nila na dahil nakagawa sila ng mabuti, nakagawa sila ng nakatulong sa kapwa, ay sa langit na sila mapupunta. Pero hindi yon. Sabi nga, magmamalaki lang ang tao kapag yun ang gagawing dahilan o paraan para ang isang tao ay maligtas. Okay? Another one na klase ng door. Doors of personal merit. Ayan, yung pansariling merit. Okay? Tulad po ng good works. Yan, good works. May mga tao na naniniwala na kapag siya ay mabuti, siya ay mapupunta sa langit. Di ba? Tama ba? Di kaya sa langit daw ay maraming mga makasalanan doon. Ilan lang yung mabuti doon. Yan. Ang mga mabubuting tao, ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng sarili lang kabutihan. Ang kaligtasan ay nakabatay pa rin kay Kristo Jesus. Yung kabutihan ay bunga ng ating pong kaligtasan po yan. Yung iba naman ay honesty. Ay, sa langit ako pupunta dapat. Kasi nga honest ako. Hindi ako nangupit. Hindi ko, ipinagtapat ko yung aking yung may napulta akong pera, ibinalik ko. Yan, yung honesty, So, yun, kapag iniisip natin na yun ang paraan para tayo ay sigurado sa langit na pupunta, ay yun ay mali. Ibang pintuan po yun. Yan. Ano pa? Yung binabanggit ng Panginoon, yung cultic doors. Isa pa, cultic doors. Pag sinabing cultic doors, yung mga false Christ. May mga tao, yan, marami na ngayon ang mga taong nangangaral, nagtuturo, na nakikita po natin na mga maliho ang kanilahong mga paraan. Ang tinatawag na false Christ, false prophets, marami po ngayon naglilitawan sa ating pong panahon. Kaya sabi ng Panginoon, tandaan niyo mabuti sa mga huling araw, bago dumating ang Panginoon, bago mangyari ang lahat, ng pagbabalik ng Panginoon, ay marami magsisilitawan na mga false o bulaang propeta, bulaang guro. Ayan, bulaang Kristo. Anti-Kristo. Marami po maglalabasan yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, muli,
all who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Sila na mga nauna sa akin, mga magnanakaw yon. Hindi yun sila ang totoo. Ano po, sila na mga, siguro sabi natin, sila na mga nahuli sa akin, hindi rin pa rin sila ang totoo. Kasi si Kristo Jesus lamang yung totoo. He is the exclusive door. Okay? So maliban sa false Christ, yung false doctrines din po. Yan, naglilipa na ngayon sa ating pong panahon. Ano po, yung mga false doctrines na yan. Tandaan natin mabuti mga kapatid, tayo dapat ay laging lumilinya doon sa aral ng mga apostol. Kailang napakadelikado kasi sa ating pong panahon, ano po, sapagkat habang lumalawig ang panahon, habang palapit ang pagdating ng Panginoon, parami ng parami ang mga false doctrines na lumalabas. Dahil ang mga tao, mga leaders, ano po, mga taong, mga tagapangaral, minsan ay inaangkop ho nila yung kanilahong katuruan ayon po sa mga sitwasyon sa kasalukuyan. Ang tawag doon yan yung apologetics, ano po. Ayun, yung pag-aangkop ng mga katuruan doon sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay. Kaya minsan kahit lumalayo na sa banal na kasulatan ay ipipilit pa rin. Ipipilit pa rin. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagsimula ng tama, nagtapos ng mali. Dati, tama naman ang doktrina, pero sa bandang huli, mali na ang doktrina. So alam po naman natin yon. Ano po? Kung kayo po ay nakikinig, kung kayo po ay nagbabasa, kung kayo po ay nagmamatsyag sa mga tagapangaral, mga sikat na mga ngaral, makikita po natin na lumilihis na po minsan yung iba doon sa linya ng turo ng mga apostol. Ano po? Nalilihis na po sila. Kaya habang tumatagal, mayroon pong lumalabas ng mga bagong aral, bagong doktrina. Yan. Kung hindi kayo aware, subukan nyo na mag-explore patungkol sa mga doktrina. Makikita po natin na yung iba, lihis na po doon sa unang mga aral o aral ng mga apostol. Okay? Kaya mga kapatid, napaka-importante po ng ating pong pinaninindigan. Ano po? Sa Biblia lang po dapat tayo nakabase. Kung ano sinasabi ng Bible, yun ang ating pong susundin. Yan. Kapag wala ho sa Bible, yun ho ay mali na. Kaya nga, mga false doctrines, talagang maglalabasan po yan sa mga huling araw. Kaya sabi ng Panginoon, ako lamang po yung exclusive door. Ako lamang ang tanging daan patungo sa buhay, patungo sa langit, patungo sa kaligtasan. Ano po? Ang ibang daan ay hindi po yon totoo. Mga mali po yon. Okay? So kaya nung sinabi ni Jesus, I am the door, ibig sabihin niya, I am the exclusive door. Okay? Tuloy po tayo. Sabi nga, lahat ng iyon natin pong magbinanggit ay bigo, ano po, hindi, sapagkat hindi yon ang tunay na pintuan. Christ alone is the exclusive door. Tama? Si Kristo Jesus lamang. Bakit? Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, basahin po natin. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ano po? Wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Sa pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus, tayo ay pwedeng magkamit ng kaligtasan. Hindi mo pwedeng gamitin ang ibang pangalan. Sa pangalan ni ganito, sa pangalan ni ganito, ay pangaliligtas ka. Hindi po pwede yun. Sa pangalan ni Jesus lamang, magkakaroon ng kaligtasan. Okay? Tungo tayo sa pangatlo. Okay? Nung sinabi ni Jesus, I am the door, gusto niyo sabihin na siya po yung door for all who is eager to enter. Ano po? Siya yung pintuan ng mga tao na ibig at gusto talagang pumasok. Ayan, ano po? So, ibig sabihin, basahin muna natin. Sabi doon sa verse 9, I am the door, by me, if any man enters in, he shall be saved and shall go in and out and find pastures. So, kung ating papasinin po yung word, ano po, if any man enters in, ang sinumang ibig at gustong pumasok. Ano sabi doon?
maliligtas siya. Ibig sabihin na ang door na ito ay para sa lahat. Okay? Para sa lahat na gustong pumasok. Kaya sabi ito, although the door is open for all, but only those who are eager to enter are welcome. Di ba? So alam po naman, halimbawa, nakabukas, yung pintuan na yan, nakabukas yan, para sa lahat. Yung gate na lang natin doon, ano po? Nakabukas bang gate? Yan. Kahit sino pwedeng pumasok. Pero lahat ba ay pumapasok? Hindi. Papasukin mo, ayaw eh. Halika kayo, pasok kayo. Di ba? In-invite na nga, ayaw pa pumasok, di ba? So, sa mga gustong pumasok, open po yung pintuan. Parang ganun sa ating Panginoon Jesus, ano po? Bukas ho ang Panginoong Jesus sa lahat, pero ang pwedeng pumasok ay yung gusto lamang pumasok. Di ba? Pero pag hindi mo gusto, ay hindi ka na mapipilitin ng Panginoon na pumasok talaga. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit marami pa rin ang talagang mapapahamak. Okay? Kaya sabi nga rito, if any man enters in. Okay? If any man enters in. So, ang sino mang gustong pumasok. So, the invitation is open to all. No, bukas po siya sa lahat, sa sino man. Okay? Yung salitang if any man, ito rin po ay another way to say whosoever. Di ba? Ibang salita naman to ng pagsabi ng whosoever. Pag sabi ng whosoever, ganoon din po yun. Ang sino man. Di ba? Katulad ng binanggit ng John 3:16. Ano sabi doon? For God so loved, basahin natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Di ba? Sabi doon, that whosoever, ang sino man na sasampalataya sa Kanya kay Jesus. So parang yun din ang sinasabi ni Jesus, ang sino mang pumasok sa akin, ano po, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, sa Romans 10:13, sabi doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Diba? Whosoever, ang sino man na tumawag sa Panginoon ay maliligtas. If any man, whosoever, ano po, yun ay mga salita na nagbibigay ng kondisyon sa atin, sa kanino man, para siya po ay magkaroon ng kaligtasan. So, the door is open, but not all are eager to enter in. Okay? So, sabi ito, it opens for all who wish to enter. No? Sa gustong pumasok. Okay? Para kanino? Sino po ang pwede pumasok dyan? Sabi ito, it opens for all sinners. Lahat ng makasalanan. Kaya hindi lamang po yung mga matutuwid ang pwede pumasok. Maging mga makasalanan ay pwedeng pumasok sa pintuan sa ating pong Panginoon Jesus. Bakit? Kasi lahat naman tayo ay talagang makasalanan. Ayon po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Then, sa Jesus naman, dahil siya, nung sinabi niya, I am the door, ibig sabihin, siya po yung, anyone, ano po, pwedeng pumasok sa Kanya, kasi nga, yun naman talaga ang reason kung bakit siya ay namatay. Sabi nga sa Romans 5:8, sabi doon, but God demonstrate His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No, nung tayo po'y makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Bakit niya hahadlangan ang makasalanan ng pumasok sa Kanya? Isamantalang iyon naman ang dahilan kung bakit siya ay pumasok, bakit siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Di ba? O pangalawa, it opens for all who come to Jesus. Pag sinabing all who wish to come to Jesus, ano po? Kaya sabi ng John 6:37, basahin natin. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. O, di ba? Ang sino man, muli binanggit, ang sino man nais lumapit sa akin ay hindi ko kailanman itataboy. Hindi ko kailanman itataboy. Kaya welcome talaga ang lahat na gusto at ibig pumasok. Okay? Then, sabi pa rito, pangatlo, it opens for all races. Ano po? Bukas ito para sa lahat po ng mga lahi. So, ibig sabihin, anumang lahi mo ay kabilang ka. Pwede kang pumasok dito. Di ba? Yung ating church ay hindi po ito exclusive para sa mga Pilipino lang, ha? Hindi po rin ito exclusive para sa mga taga-GGL lang. Ito ho ay para din po sa lahat.
Di ba? Dapat ganun ho tayo mag-isip na, uy, hindi ka pwede doon, makasalanan ka. Mga banal yung nandun doon. Hindi po ganon. Lahat ay pwede. Ano po, uy, hindi ka pwede doon, maingay ka. Okay lang yung maingay. Uy, hindi ka pwede doon, magulo ka, malikot ka. Lahat pwede. Magkagulo na tayo. Mga kapatid, tandaan natin mabuti, it opens for all. Ano po, kahit man anong lahi po natin, pwede ho tayo dito. Okay? Sa Romans 10:12, sabi doon, for there is no distinction between Jew and Greek. Ano po, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at saka mga Griego. For the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. Ano po? So, ang Panginoon ay Panginoon siya ng lahat. Maging Hudyo man, maging Griego man, makasalanan man o hindi makasalanan, may ngipin o wala. Yun. So, lahat, mapangit o maganda, lahat, ano po, siya ay Panginoon ng lahat. Okay? So, yun. So, sinasabi po natin, there's no distinction between Jew or Greek, ano po, sapagkat iisa lamang ang ating Panginoon na pwede nating lapitan lahat. Okay? Then, sabi rito, those who enter this door find salvation. Kaya nga, dahil para sa lahat na eager na pumasok, pero ang sino man daw pumasok will find salvation, maliligtas. Kaya nga, whosoever call in the name of the Lord shall be saved. Di ba? Sabi doon, and those who enter this door are in the sheepfold. So automatically mga kapatid, ang sino man pumasok sa door na ito, na wala iba kundi si Kristo Jesus, automatic siya po ay nasa sheepfold. Ibig sabihin, nasa kulungan ng Panginoon. No, hindi bilangguan, kundi kulungan. Iba yung bilangguan, iba yung kulungan. Kasi pag bilangguan ka, may parusa sa loob. Dulot ay, yun ho ay dahil sa pagpaparusa sa iyo. Pero pag sinabing kulungan, ito po ay pag-care, pangangalaga sa iyo upang wag kang masila ng mga, tawag doon? Lobo. Yan, para wag masila ng mga lobo. Yun ang pangangalaga sa mga sheep. So tayo, automatically, pagka tayo po'y pumasok kay Kristo Jesus, mayroon tayong safety, mayroon tayong salvation. Ano po? Kasi naroon tayo sa kulungan. Mayroon kasing grupo na sinasabi, kinakailangan pumasok ka sa church kasi ang church ay kulungan. Kapag pag nasa labas ka ng church, ay hindi ka maliligtas. Pag nag-rapture, ang paniniwala pa, pag nag-rapture, yung church ang ira-rapture. Yung building. Ano po? Pag wala ka sa loob ng church, ay hindi ka kasama sa rapture. Yun ang paniniwala nila. Pero hindi yung gano'n ang sinasabi po ng Biblia. Ano po? So, yun. Those who enter this door are in the sheepfold. No, automatic na po yun. Then sabi ito, those who enter this door are satisfied and find pasture. Yan. Kagandahan po. Kaya nga, maliban sa mayroon kang protection, mayroon ka pang provision. Ano po? Doon sa loob, pag ikaw ay pumasok sa Panginoon, mayroon kang protection, mayroon kang care, ano po? Then mayroon kang provision. Kaya makakasumpong ka ng satisfaction. Makakasumpong ka ng green pasture. Yan. Kaya nga sabi sa verse 10, ano sabi doon? John chapter 10 verse 10, the thief comes, basahin na po natin. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Di ba? Yun ang kagandahan po sa Panginoon. Ako'y napunta rito upang ang mga tupa ay bigyan ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na ganap at kasyasya. Okay? Buhay na masagana. Green pasture, abundant life. Yan po. Kaya napakasarap isipin na tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po yung mga pumasok na doon sa pintuan na iyon. Kaya ngayon, mayroon tayong buhay. At ang buhay na ito ay abundant life. Bakit? Masagana ba tayo? Hindi po physically, hindi po sa mga material na bagay. Hindi man sa financial, pero spiritually speaking, tayo po ay mayayaman. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon sa mga taga Pilipos, kayo po ay mapalad kasi po pinagkalooban kayo ng maraming mga spiritual na bagay. Spiritual na pagpapala. You are rich in spiritual things. Kaya mga kapatid, ganyan ho tayo. Mayaman ho tayo sa mga spiritual na bagay.
ang higit sa lahat, ligtas ho tayo dahil sa Panginoong Jesus. Okay? So, sa ating pagtatapos, sabi nga, reject all falsely labeled doors. So, lahat ng mga inisip po nating pintuan patungo sa langit na alam po natin, mali, i-reject ho natin iyan. Yeah, there's only one door at walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus. Nung sinabi niya, I am the door. I am the door of the sheep. Okay? Kaya sa Kanya lang talaga tayo dapat dumaan. So therefore, sabi ito, come to Christ as you are, a sinner. So huwag mo na hintayin na ikaw ho ay maging mabuting tao. Huwag mo na hintayin na ikaw ay maging banal. Sabi nga, sabi, lumapit ka sa Panginoon Jesus bilang kung sino ka. Isang makasalanan. Kaya nga, sa pagpasok sa pintuan, hindi po pwedeng sabihin mo sa iyong sarili na saka lang ako papasok kasi kapag ako'y malinis na, marumi kasi ako. Halimbawa, galing ka sa bukid, papasok ka sa hotel, papasokin ka kaya? Sa mundong ito, ay talaga hindi ka papasokin. Siyempre, paghugasin ka muna ng paa mo, putik-putik yung paa mo. Pero sa Panginoon, si Jesus na maghuhugas sa inyo. Bago ka pagpasok mo, hugasan ng mga paa mo para maging malinis ka sa pintuan pa lang. So, kaya iba ho ito. Iba ho yung ating po pinag-uusapan. Okay? Kaya sabi nito, come to Christ as you are. Sabi nito, Christ waits on you, don't delay. Yan, naghihintay naman ng Panginoon sa bawat isa po sa atin at sa kanino man, naghihintay ang Panginoon. Kaya huwag na tayong mag-alinlangan pa, huwag natin ipagpaliban pa ang paglapit po sa ating pong Panginoon. So, okay? So, remember, once again, nung sinabi po ng Panginoon Jesus, I am the door, ang sinasabi ng Panginoon, He is the door, as the door, He is the door, exiting and entering door. Okay? Christ is as the door, He is the exiting and entering door. Okay? Pangalawa, sa ating pinag-aralan, that Christ is the exclusive door. Okay? At ang pangatlo, Christ is the door for all who is eager to enter in. So, yamang ngayon, ito na ho ang suggestion ng ating pong Panginoon. Kung ating huling babasahin, bago tayo magtapos, sa Matthew chapter 7, verse 13. Sabi doon, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang doon ay nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakasumpong noon. Anong kaibahan ng gate at saka door? Ang gate at saka door, pareha lang ho yun. Ang gamit noon, pasukan at labasan. Di ba? Kasi dito sa ating pong binasa, pintuan pa rin sa Tagalog, pero pagdating sa English ay gate po ang ginamit dyan. Samantalang yung ating pinag-usapan ay door. Pero ang gamit nun ay pariha lang naman, labasan at saka pasukan. So ang sinasabi ng Panginoon, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Bakit makipot? Medyo may kahirapan. Makipot siya. Actually, open siya, pero makipot lang siya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nagiging makipot yan dahil nga hindi madali ang pumasok dyan. Hindi madali kasi ang dami mong titiisin, dami mong i-give up sa buhay sa pagpasok mo dyan. Yan. Halimbawa, bawal dito magpasok ng sapatos. So, hubarin mo sapatos. Ikaw naman, hindi ako pwede dyan. Mayroon akong alipunga. I-give up mo ngayon yung pagpasok. Yung sinasabi natin mga kapatid, marami po tayong i-give up sa buhay. Yung ating lumang pagkatao, iiwanan natin pagpasok natin sa pintuan na ito na walang iba kundi si Kristo Jesus. Yan, kaya nga pumasok kayo. Yun ang suggestion ng Panginoon. Pumasok kayo sa pintuan, makipot na pintuan, referring to our Lord Jesus Christ po yan. Sapagkat malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang nagsisipasok dito. Okay? Tandaan natin, malapad ang pintuan patungo sa kapahamakan. Ibig sabihin po noon, wala hong problema dyan. Walang struggle dyan kapag pumasok ka sa malapad na pintuan na yan. Yan. Bakit? Kasi wala namang sisita sa iyo .
Okay lang, kahit doon ka susuray-suray, lalasing-lasing, kasi nga, wala namang sisita sa iyo dahil malapad naman, hindi ka malaglag sa bangin. O, di ba? Okay lang yun. Okay lang kung ikaw ay sugarol, pasok ka dyan. Okay lang kahit anong klaseng buhay ka, kahit ikaw ay babaero, okay lang, pasok ka dyan. Ano po? Pero, ang problema lang, ang dulo noon ay kapahamakan. Di ba? Kaya yung suggestion, pumasok kayo sa makipot na pintuan. At makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lamang po ang nakasusumpong niyon. Kaya yun ang dahilan kung ating pong titingnan, kung ikukumpara natin mga kapatid, ang Kristyanismo, ikukumpara natin ang Kristyanismo sa mga hindi Kristyano sa buong mundong ito, na kakaunti lang ho natin. Kakaunti lang ho natin. Ano po, halimbawa, sabihin po natin yung mga Christians, kung ikumpara sa hindi Christian, sa palagi mo, gaano karami? Ang mga Muslim, ang mga iba't ibang mga reliyon tulad ng Buddhist, tulad po ng mga, ano pa bang ibang mga reliyon? Yan, basta lahat sila pag pinagsama-sama, in compare to Christian, real Christian ano po, pag pinagsama-sama, wala, katiting lang ho talaga ang Christian. Tapos ang problema pa, yung mga Christian na professing Christian, na nagsasabing Kristiyano talaga, tapos ikukumpara pa doon sa real Christian, mas lalong kumunti yung mga totoong Kristiyano. Kaya nga sabi ng Panginoon, kakaunti lang talaga ang nakakasumpong nito. Kaya nga sabihin po natin sa ating katabi, mapalad ka na dahil nasumpungan mo si Kristo. Yan. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong mag-alala, mumunting kawan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para ho sa inyo. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil although kakaunti, kahit maliit na bilang lang ho tayo, kakaunti lang tayo, pero ang langit naman ay para ho sa atin. Marami pong mapapahamak, kakaunti ho ang maliligtas. Although, bagamat bukas ang pintuan para sa lahat, pero hindi lahat ay gustong pumasok doon. Di ba? Kaya ang invitation ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pasok dyan at makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, kakaunti lamang ang nakakasumpong niyon. Kaya sana mga kapatid, yamang tayo po ay narito na, nakapasok na sa pintuang makipot, lumalakad tayo sa makitid na daan patungo sa buhay. Sana huwag na ho tayong lumabas pa. Huwag na tayong umalis pa. Ituloy na natin ang ating buhay hanggang sa dulo sapagkat alam po natin ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Ayan ba yan? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Tayo pong lahat ay magsitayo at magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat kabilang ho tayo doon sa mga nakasumpong ng pintuan na walang iba kundi ating Panginoon. At ngayon ay meron tayong buhay sa piling ng Diyos.